Magandang araw po sa mga kapwa ko entrepreneurs, mga kapwa ko may-ari ng kumpanya, mga kapwa ko kontraktor. Alam nyo ba, maraming panganib na pwedeng harapin ang ating negosyo. Lalo na, ang bansa natin ay prone sa mga disaster. At isa po sa pinakamaraming panganib na harapin natin ay disasters gawa ng typhoon. Kaya po, sa bilang isang negosyante, bilang kayo may-ari o manager ng kumpanya, meron kayong business continuity plan. Ito yung paghahanda kung ano man ang tatamang kalamidad sa ating bansa. Kasi pag hindi handa sa emergency, maging calamity. Pag hindi handa sa calamity, maging disaster at magiging crisis. Tama? Para yung kami mga may asawa, nanligaw kami, emergency, nagpakasal kami, disaster. Nagsama kami na matagal sa asawa namin, calamity. At pag nahuli ka ng asawa mo, yan po ay crisis. Kaya wag po kayo umabot sa level ng crisis. Ang dapat paghanda natin, meron kang emergency response team. Meron kang mga pag-contingency plan. Mga what if. Anong gagawin nyo? At dapat i-activate natin yung ating mga contingency plans kung may tatamang kalamidad. So, kailangan po may mga gamot tayo, stock sa ating opisina. May mga stock tayong pagkain, just in case matrap tayo. At alam ng mga manggagawa, paano i-shut off ang ating mga electrical outlet in case may baha. Kasi pwedeng masunog, pwede tayong makuryente. Kailangan po, bilang mga owners, may mga train tayong first aiders. Kasi alam niyo po, in case po may bagyo, baha, delikado kung mayroon tayong tinamaang manggagawa. Kailangan train tayo. May first aid medicine, at first aider. Walang kwenta ang first aider kung wala ng first aid medicine. Hindi po pwede, di ba? Manggagawa, may naramdaman po ako. Parang may lagnat ako. Wala ka namang thermometer. Di ba? Parang may lagnat, para din kang may sakit. So, kailangan natin po preparedness, part ng ating contingency planning. So, build up tayo ng mga alternative options. Just in case, kailangan ba ang manggagawa work from home? Huwag lang po, imbal sa madami. Hirap po yan, no? At delikado rin po, kung security guard work from home. Hindi pwede. So, kailangan mga kapatid, mga kapwa ko contractor, you have to classify mga manggagawa. Sino yung pwedeng mag-work from home or mga option na stay from the workplace sila. Yan po ay isang pamamaraan na handa at safe ng ating mga manggagawa. Kasi po, sa negosyo natin, hindi lang kita, kaligtasan ng manggagawa para po lalo tayong kita. So maraming salamat po. Follow me in my social media platforms. Paki-comment naman kung saan po kayo ngayon doon sa aking Facebook para alam ko kung saan nakarating ang ating mga mensahe. Maraming salamat po. Safety man kagapay sa